Hello mga kabiyahe, and today we're gonna be doing an oil change dito sa ating motor na Kawasaki Dominar 400. Tara, samahan niyo ako. So first off, kailangan muna natin siyang i-center stand para mas maging madali yung trabaho natin. Medyo mabigat lang siyang i-center stand dahil medyo may kabigatan itong motor natin. So for this oil change, we're gonna be needing simple tools lang as a tool set, and we have this 18mm socket wrench para sa drain plug, and we also have this OEM oil filter na kailangan palitan. In this change oil, we'll be using the RS8 Racing 10W50, but this brand ay much affordable sa ginagamit natin dati na Shell, so susubukan natin to ngayon. So kailangan natin ng 1.8 liters. So 2 liters ito, may susobrahin pa tayo na 200 ml mamaya. And we're gonna be needing a container para saluhin yung lumang oil natin sa ating motor. Okay, start na natin. Okay, so para masimulan natin ang pag-change oil, kailangan muna natin tanggalin yung 4 na bolts dito para mababa natin tong belly pan nya. Gamit lang tayo ng Allen para matanggal natin ito. So natanggal na natin ngayon yung kanyang belly pan at mas ma-access na natin yung last na drain bolt na nandun sa gitna. Ngayon naman ay ida-drain na natin ang lumang oil ng ating motor dito sa kanyang number 18 na drain plug. Dahil dyan, kailangan natin ng lumang container. So nasa mga 1.8 liters yan. So kailangan din ng pangsalo. So lalagay lang natin dito at sisimulan na natin luwagan itong drain plug niya. So i-drain na natin ngayon yung kanyang lumang oil. Alright, so medyo mapula pa, no? Hindi naman ganoon kaluma, hindi pa naman siya ganoon kaitim, pero magpapalit na tayo dahil iba rin kapag well maintained yung ating langis. So habang dinidrain natin yung main drain plug dun sa kabila, lilipat naman tayo dito sa right side para tanggalin yung kanyang oil filter. So may malalaglag pa din na langis dito na konti. So gagamit tayo ng 8mm na socket wrench para tanggalin ito. So tatanggalin na natin yung cover ng oil filter at gagamit ulit tayo ng pangsalo dahil nga may malalaglag pa na konting oil dito. So ito-twist lang natin siya dahil meron tong gasket. At ayun na, yun. Kinaugalian ko na napalitan ang oil filter every time na magpapalit tayo ng oil. Para makuha natin itong oil filter na to, gagamit tayo ng special tool. Kasi hindi mo yun makukuha ng basta-basta lang. So gagamit tayo ng special tool. Ayan yung paper clip, no? Para masungkit natin itong ating lumang oil filter. So ilalagay lang natin yun sa gilid, tapos hahatakin na natin. Ayan. Paglabas ng oil filter, so ito na yung luma nating oil filter. Tapos meron pa tayong third drain para dun sa full talaga na change oil, ano. Hindi naman advisable na buksan pa yung third drain, pero ako nakagalian ko na isabay na talaga siya. And then meron tayong third drain dito. Ayan. Number 13 ito, ang bolt, medyo madilim lang, focus natin. Ayan. So yung bolt na yan is 13mm. Gamit tayo ng box wrench at ibababa na rin natin ngayon yan. So gamit ang 13mm na box wrench, aalisin na natin ngayon itong third drain natin dito sa ilalim. So ayan, nakabukas na lahat ng drains natin, no? So number 1, yung main drain bolt natin. Na-drain na siya, konti na lang din yung lumalabas, pero itutumba natin pa tagilid yung motor mamaya para totally talaga ma-drain, at maghihintay pa tayo ng ilang minuto or oras para totally talagang mababa yung luma nating oil. For a few minutes, wala nung pumapatak sa mga drain plugs na tinanggal natin. Kaya naman, i-reverse na natin ang process at ibabalik ang mga takip at lalagyan ng bagong filter at bagong oil ang ating motor. Sasabay na rin natin linisan yung mga part na malilinis natin habang nakatanggal yung kanyang belly pan. Nalinis na rin natin itong kanyang secondary filter na makikita dito sa kanyang main drain plug. So ibabalik na natin siya kasi okay pa naman. Pero sa next change oil, papalitan na rin natin to.
So lilinisan na rin natin itong kanyang mga takip bago natin ibalik. Mga O-ring, okay pa naman yung mga goma. So pwede pa natin siyang ibalik for the meantime. Higpitan na rin natin yung kanyang third drain plug dito sa gitna. So dito naman sa kabilang side, so wala na rin tumutulo dito sa ating lagay ng oil filter. So papalitan na natin ng bagong oil filter. So para lang may comparison tayo, ito yung tsura ng bagong oil filter at ito naman yung tinanggal natin kanina. Ayan, so ito na yung papalit natin ngayon. Ganun lang din, may butas siya sa dulo at yun ay ipapasok natin dun sa loob and then ipupush na lang natin. Yun, so pag naramdaman natin na may parang nag-lock na doon sa dulo, okay na yun. Tapos, check lang din natin ulit yung O-ring. Mukhang okay pa naman yung goma. So, hindi pa natin siya kailangan palitan sa ngayon. Papahira natin ng konting oil para lumapat lang no, yung kanyang O-ring. Lalapatan natin ng konting oil. And then, ito-twist lang natin siya left and right para umigpit siya. At ibabalik na natin yung mga bolts na tinanggal natin kanina. So sa paghigpit, dahil wala tayong torque wrench, hindi natin malalaman yung higpit, by feel na lang. Tamang higpit lang, hindi naman kailangan sobrang higpit ito. Tamang higpit, tapos kabilaan, para pantay na pantay yung pagkapit ng ating cover ng oil filter. So by feel, nafe-feel ko na yun, okay na, snug fit na yung ating cover. So okay na yan. Panahon na ngayon para lagyan natin ng bagong oil ang ating motor. So dito sa right side ng motor, andito yung ating pinakalagay ng oil. So nalawagan ko na yan kanina. Gagamit tayo ng funnel na merong extension kasi mahirap ibuhos yung oil, no? Kasi meron tayong crash car dito. Hindi natin yan mabubuhos ng maayos kung wala itong funnel extension natin. So isa-set up lang natin to rito. Ang kailangan ng ating motor is 1.8 liters dahil binuksan natin yung third drain dun sa ilalim. So 1.8, 2 liters ito. So itong buong una ay ibubuhos natin yan. Yan si RS8 kulay green, no? Kulay green yung kanyang kulay kapag bago. Fully synthetic nga pala si RS8. Ang kanyang recommendation is every 5,000 km. Pero hindi ko na hinahayaan na umabot dun sa kanyang change interval. So ang pag-change oil ko nasa 1,500 hanggang 2,000 kilometers. Change oil na talaga. So after natin malagay yung 1 liter, 800 na lang ang kailangan natin, no? 800 ml. So ang gagawin natin is bubuksan natin yung second bottle natin ng oil. Siyempre we'll do the math. Meron tayo ditong measuring cup na 100 ml. So kailangan natin magbawas ng dalawang ganito. So that is 100. Another 100 ml. Okay. May iba, dahil talaga sanay na, no? May tensiometer na yung ginagamit nila. Hindi sila gumagamit ng pangsukat. Pero para sure, dahil nga hindi naman tayo pro, sinukat na natin. So ito na, 800 ml na lang ito. Ibubuhos na natin ang buo. So after natin malagay yung oil natin, so ibabalik lang natin ngayon yung kanyang cap. So again, check na naman natin yung kanyang mga O-ring, kung okay pa yung goma. So basically, okay pa naman siya. Mukha pa naman okay. Hindi pa naman matikas yung kanyang pinaka-rubber. So pwede pa natin to ulit ibalik. Then malinis na rin itong cap ng kanyang oil. So ibabalik na lang natin to. So hand tight lang din, ano? Saktong higpit lang kasi plastic lang ang material, baka mabasag. So hand tight lang. Kung saan naman din hihigpit yan sa init. So after natin mabalik lahat, in reverse process yung mga tinanggal natin kanina ng mga plugs at nalagyan na ng mga bagong filter at saka bagong oil ang ating motor, tayo na para i-start natin para mag-circulate yung bago nating oil. So i-on lang natin yung motor. Ayan. So kill switch para mag-initialize yung ating fuel pump. Yung nagbabuzzing sound. Ayan. So ready na tayo para mag-start. So start na natin. Okay na. So ngayon na bago na yung oil natin, so titingnan na lang natin, no, maglalagay na lang tayo ng reminder kung kailan tayo nag-perform ng change oil para may reference tayo kung ilan na yung kilometers na nabiyahe natin. So yung odometer ng Dominar ay makikita dito sa tangke kasi may tangbag tayo kaya inaalis pa natin yan para makita natin sa ilalim. Ayan. So dito meron tayong secondary display. So yung odometer natin makita natin ay nasa
9,365 kilometer. So, iti-take note na lang natin yan kasi nga, hindi na natin nasundan yung periodic maintenance na recommended ni Dominar, which is every 3,000 to 5,000. So, hindi natin sinusunod yon. Mas maaga tayo nagpapalit ng langis kasi nga, mas mura ang langis kesa sa major repair or engine overhauling. Okay? Masaya na naman si Domeng at ready naman para sa susunod na biyahe. Again, circulate muna natin yung kanyang oil para naman umikot sa lahat ng areas ng engine yung bago nating lagay na oil.